Good news sa Lakers fans. LeBron James maglalaro na bukas laban sa Jazz. At DeAndre Ayton mas lalakas pa dahil kay LeBron. Pero bago yan, na-upset naman ng Chicago Bulls ang Denver Nuggets matapos nilang talunin ang mga ito sa isang dikit na labanan sa score na 130-127. Isa itong laro na puno ng tensyon at aksyon hanggang sa huling segundo. 6 na manlalaro ng Bulls ang nagtala ng double-digit points na nagpakita ng balanseng opensa at matatag na teamwork. Pinangunahan nina Josh Giddey at Ayo Dosunmu ang koponan matapos silang parehong gumawa ng tig 21 points. Malaking tulong din si Kevin Huerter na nagtala ng 20 points habang nag-ambag si Jalen Smith ng matibay na 16 points na naging mahalaga sa kanilang endgame run. Habang ang Nuggets naman ay nakakuha ng mga malalakas na individual performances na sayang naman ang kamanghamanghang triple-double ni Nikola Jokic na may 36 points, 18 rebounds at 13 assists. Nagbigay din ng malaking kontribusyon si Aaron Gordon na may double-double na 24 points at 10 rebounds, ngulit hindi pa rin ito sapat upang maiwasan ang pagkatalo. Sa panalo ng Bulls, umangat sila sa ikawalong pwesto sa Eastern Conference standings at patuloy na nagpapatatag ng kanilang playoff hopes. Samantala, nananatili pa ring pangalawa sa Western Conference ang Nuggets kahit na natalo sila sa dikit na laban. Samantala, sa unang pagkakataon ngayong season, sa wakas nakasama na si LeBron James sa ginawang 5-on-5 practice ng buong team ng Los Angeles Lakers ngayong araw. Matapos ang ilang buwan ng pagre-recover mula sa kanyang injury, fully recovered na siya at sobrang aktibo sa kanilang ensayo bago muling sumabak bukas laban sa Utah Jazz. Dahil dito, mas lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng koponan na magiging mas maayos ang kanilang simula sa season. Posible nang makalaro si LeBron kontra Utah Jazz matapos i-upgrade ang kanyang injury status sa questionable, kaya malaki ang posibilidad na gaganap na siya sa kanyang inaabangan debut game. Kapag natuloy ito, makakagawa siya ng bagong kasaysayan bilang nag-iisang manlalaro sa NBA na nakapaglaro sa kanyang ika-23rd season. Isang malaking milestone ito na muling magpapatunay ng kanyang longevity at dedikasyon sa laro. Gayunpaman, ibinunyag ni Coach JJ Redick na posibleng limitadong minuto muna ang ibigay kay LeBron upang hindi mabigla ang kanyang katawan, lalo na't kagagaling lamang niya sa injury. Malaki rin ang kailangan niyang i-adjust sa bagong sistema at game plan ng koponan, kaya asahan na maaaring manibago siya sa unang mga laro. Ayon sa mga analyst, malaking positibong epekto ang pagbabalik ni LeBron sa Lakers, lalo na't para kay DeAndre Ayton. Kilala si LeBron bilang isa sa pinakamahusay sa pick and roll at lob passes, kaya inaasahan mas aangat ang laro ni Ayton at mas magiging epektibo siya sa kanilang offensive setup. Sa kabuuan, inaasahang magdadala ng panibagong sigla si LeBron sa Lakers. Bukod pa rito, inaasahan din ang mga tagahanga na ang kanyang presensya ay magbibigay ng inspirasyon sa mas batang players ng Lakers na makikinabang sa kanyang leadership at karanasan. Kung magpapatuloy ang kanyang magandang kondisyon, posibleng maging mas kompetitibo ang Lakers sa Western Conference.